Dumating sila sa ano, Surwiste. Tapos, Anong surba tinatawag nyo sa Surwiste, bandang... Kalbiga? Oo, Kalbiga. Sa Pinabakdaw? Surwiste. Tapos, tumagal sila doon. Nagbase pa sila doon. Nagpisto. Tapos, nung nahalata na nandoon sila, pabuksas na, lumipat na sila papunta dito sa Central Weste na. Dito na sa may Anagasi, Santo Niño, mga banda. Doon sila nagbase na naman. Tapos, matagal-tagal din sila doon. Pumunta na naman sila dito na sa norte. Kaya dito na sila sa may San Francisco. Sa may San Francisco. Doon sa Sur, na-read sila yung sinasabi na imbodo. Ano yung budo? Ano ba yun sa imbodo? Ito, poste nila, tapos dito yung basil nila, tapos ito yung poste nila. Yan ang sinasabi na imbodo. Tag-iisang platon o company. Ang naka-ano sa kanila? Oo. Ayan ang nalapitan. Sila wala. Kaya, ayan, muntik lang ma-read sila. Kaya, lumipat na sila sa Weste. Tapos, nung lumipat na sila sa Weste, ay ayos naman ang nila, posisyon. Baka naghinala na naman sila na may nabubuksas na sila, may mga sabi-sabi. Kaya, pumunta na sila sa norte. Dito na ang maraming read sa kanila. 2 beses yata. Dito sa norte na read sila. Sila, ibig sabihin, ang mag-asawang Chamson. Oo. Ang inyong national leader ng NPA. Ayan, oo. Ayan. Tapos, nitong bandang huli na, mga 2022 na yata yan, mahirap na sila doon. Dahil marami nang naghahanap sa kanila. Dahil sa palagay ko, tukoy na sila na nandoon. Marami nang mga sundalo na Minsan nga, dumadaan ang mga sundalo, diyan lang sa harapan nila. Ayan ang kwento nila. Pero yung pagpunta nila sa inyo, ikwento mo nga na kayo yung talagang sumalo sa kanila. Ang mag-asawang Chamson na namatay dito sa Samar. Sige. Di, ganon. Mahirap na sila doon. Paalis na sila papunta sa amin. Dito sa region na doon ako. Pero, na ako? Labas na. Nag-regroup lang ako kay na region. Oo. Tapos nung papunta sila sa amin, nagputok-putok na sa gubat. May mga putok-putok. Sila na naengkwentro doon sa Tapos kami naman nandoon nila ni Ilay, si Biboy. Sinabihan ako na na sila national na yan. Kaya hindi ko alam kung nandoon pa sila o Basta't sinabi na papunta sa atin, ayan yung buto-buto, ayan na yan. Sila na. Ayan, sinabi ko na pwede diretso na papunta sa Sur.
Huwag na pumunta sa atin, diretso na. Magmadali na makarating doon. Tapos kami naman, alis din doon. Nakaalis sila Chamson. Dahil walang baon Na? papunta sa Weste, bigas. Mm. Kaya nagtagal-tagal pa doon. Kaya nagkaroon ng mga sundalo na makahanda kung paano. Ayan. Mula doon, pagpapunta nila sa sa Weste, nabaming na sila doon sa may Weste. May mga patay na sila. Ganon. May mga patay na. Ang isang medical nga nila, patay. Dito pa sa gubat. Hanggat papunta na sila sa sa kalsada, ganon pa rin. Susunod-sunuran sila. Mm. Pagdating na nila doon, may nagsabi na nahuli. May nagsabi din na sumakay sa sasakyan, doon na binumba. Mm. Sasakyan sa dagat. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakumpirma kung alin ang totoo sa ganitong kwento. Namatay Yan sila ang- sa dagat. Oo. Yun ang totoong kwento. Yan ang totoo. Tapos sabi nga, si Divino, patay din, sekretaryo sa Wiste, Mm. browser, sabi, kasama daw nila Chamson. Pero may nagsasabi din na, boy, si Divino. Ngayon ko kung ano-ano. Dito lang naman kami. Pero yung tagal ng ikwento mo gaano sila katagal dito at paano nyo sila sinuportahan din kasi ito yung national leadership ng NPA. Bakit nila pinili yung Samar? Yun. Mm. Ayan. Kasi komportable dito, lawak pa yung kagubatan. Mm. Tapos yung mga tao sa paligid ng mga gubat ay talaga organisado natin. Mm. Noon, Mm. talaga pipiliin nila dito sa Samar. Mm. Lahat yan na linipatan nila papunta dito. Talaga noon relatibo na malakas tayo Mm. itong lugar na yan. Sa ngayon, nung makaplano na yung gobyerno na ganito ang gawin, ayan na, nahirapan na sila. Mm. Hanggat tumakbo sila na binubuntutan palagi, hanggat nahuli na sila. Ganon. Ikaw naman, Commander, anong naging buhay mo na pagkatapos ng pagiging gera-gera mo? Ano lang, mula 2018 ay nagsasaka lang ako. Doon sa may Salvacion. Tapos papunta naman ako dito sa San Isidro na barangay, Kanan Las Navas. Pabalik-balik lang ako dyan. Nitong 2022, marami ng mga sundalo. Mm. Hindi na pwede magtago-tago dyan sa kinalalagyan namin. Kaya bumatsi kami papunta sa sa Katubig. Tumawid kami sa Lapinig. Mga isang taon pa ako sa Lapinig bago ako nahuli. Kayo mag-asawa? Dalawa kami. Kasi wala nang mahina na kami, mga matatanda na. Bahala na, mahuli tayo, dito lang tayo. Basta wag lang tayo magsusurrender. Bakit ganun ang naging prinsipyo mo na di bali mahuli, wag lang mag-surrender? Bakit? Ayan nga, dahil
na ano ko pa na talaga yung ano namin, yung palagi pinag-uusapan doon sa taas na tama pa. Mm. Nung mahuli na kami, mali pala yung ano, yung konsepto ko. Nandoon ako sa taas. Ano yung na mali doon? pasasaktan ka, ganon. Tapos, pwede ka papatayin, ganon. Na mali pala. Oo. Pagdating ko dito, hindi naman ako sinaktan, kahuli ko. Ang nakahuli sa'yo, Commander, ang 52nd. Yung, Paano pa nila nahuli? nandoon lang kami. Baka may nagsabi sa mga ano namin, sa mga katabing bahay, baka may nagsabi na, may mga matatanda doon. Baka ganon. Kala namin na patayin kami, sabi nga ng misis ko, biglain lang kami. Sir, biglain. Biglain na patay. Hindi na ito. Patayin, biglang patayin. Yung ano namin, na papatay na talaga kami. Pero ang nangyari, dinala kami, pinag-usapan kami na sumama lang kayo sa amin, tapos may pag-uusapan lang natin. Sige. Hanggat nakarating kami sa headquarter ng batalyon, wala naman, hindi naman kami sinaktan. Sabi ko, iba pala ito. Nabuhay pa tayo, kaya masaya kami na binuhay pa. Kala namin na Kasi yun talaga yung indoctrination nyo, di ba? yan ang katapusan namin. Ay, hindi pala. Pero, Commander, bakit nagdahan-dahan kang bumaba, mag-retire dahil sa edad? O ano-anong kwan sa'yo? Sa edad. 65 ka na. Sa edad. Ano bang hirap ng isang katulad mo na may edad na sa bundok, na buhay NPA? Kasi doon, hindi maaari na hindi ka lalakad papunta doon, lalo na kung may responsibilidad ka na. May mga katungkulan ka na binibigay, siyempre, tutuparin mo. Kaya, pupunta ka sa kung saan-saan. Kaya mahirap. Tapos, kung sakali malapitan na ng kaaway, ganun din, mahirapan. Pwede. Ikaw, na mamatay dahil di ka na malakas na magmaniobra. Misis mo ganun din? Oo. Ganun din. Tapos, ganun pala. Pero walang retirement. Ang sundalo kasi malaki ang retirement eh. Ang NPA. Mayroon. Meron din. Retire kami. Hindi, may pension ba kayo? Oo, 23 ang quarter namin. 23,000. Natatanggap nyo hanggang ngayon, hindi na? Wala na ngayon. Noon, nung nandoon pa kami, nakakatanggap kami. Ganon. Oo, tapos, hindi naman regular din na na nakakabigay sila. Tig 23 kayo ni misis mo? Di. Dalawa na kami. Dalawa na kayo? Sa isang quarter. Ibig sabihin, halos 7,000 isang buwan lang. Medyo mahirap-hirap din yun pagkasyahin. Nung umalis na kami dyan sa sa may kilometro 7, 8 sa 2022, papunta na dito. Wala na. Kasi yung mga nagbibigay ay lahat na patay ng iba. Tapos, isa na lang
natitira. Sikado na lang. Mm. Aywan ko kung saan na yun sikado. Kaya wala na. Pero, may anak ka pa sa loob. Dalawa. Paano Isang sila babae, pumasok? Isang babae, isang lalaki. lalaki. Oh. Aktibo pa. Mm. Mga anong edad din sila pumasok? Mga baka 19 yung bunso namin. 1920 Nung pumasok? kung pumasok ko. Tapos yung isa naman, pumasok din. Ganon din, mga 20 din. Pumasok. Kasi nandoon pa kami noon. Nainganyo rin sila sa buhay niyo. Oo. Dahil sa marami naman mga kasama ko, silang nakakausap, nadala nila. Tapos, ayan, doon sa kanilang unit, Mm. hindi sa amin. Pero wala na kayong kontak sa mga anak nyo ngayon? Hindi Wala na. Yung isa, yung panganay namin doon sa Manila. Hindi, pero dito sa dalawa na nasa loob pa, wala. Mula 2020 wala na. Yan lang ang huli namin pagkita 2022. Doon sa kilometro 8 sa San Isidro. So ano ang nyo ngayon? Katulad nyo, dalawa kayo. Diyan yung anak nyo pa sa taas. Anong nyo? Na tanggap nyo na anong mangyari rin sa kanila? Oo, wala na magawa. Dahil hindi naman namin nakikita, hindi namin makausap. Kaya sa lahat, siyempre, tanggap na namin dahil sa gera. Mm. Oo. Kung mamatay sila, buhay, di salamat. Pero kung yan ang inaano ko na sana makausap ko. Mm. Dahil ang tansya ko na madadala ko sila. Yung dalawa ko makausap mo? Oo. Kahit sa cellphone lang, kaya ko. Pero kung sulat lang, tapos ibang tao, baka hindi yan. Hindi Paano mo sila maniniwala. kukumbinsihin na bababa? Yan, sa sitwasyon ngayon, Paano? sitwasyon natin na mahina na, wala ng mga kadre, kaya mahirap na mag-sustainer. Mm. Tapos, dito naman, malaki ng pagbabago mula noon sa mga nalalaman natin noon kaysa ngayon. Ngayon nandito ka na sa labas talaga. Oo. Kaya, ayan lang sasabihin ko sa kanila na wala naman natin magagawa, wala mangyayari pag nandoon pa tayo. Kaya, mas maganda dito na lang tayo. Mamaya, Commander, pagkatapos ng interview, gagawa ka ng 3 minuto na panawagan sa mga anak mo kasi itong Facebook page ko, pinapanood ng lahat. NPA man, Abu Sayyaf man, at kasi di ba may Starlink na sila eh. Di ba noon pa naman may internet kayo eh, di ba? Mm. Pero ngayon ba, pwede ba silang magka-cellphone sa taas? Bawal. Nung panahon nyo, Pwede. Dahil na ako, na sila ngayon, mga opisyal doon. hindi mo alam kung anong posisyon nila. Hindi. Ang pagsabi ko ng mga opisyal sila, wala namang ibang makukuha nila. Maliliit naman. Yung mga anak nyo, ilang taon na ba sa loob? Tagal na. May 20 years na rin? Oo, Tagal na nga. yung lalaki.
baka, oo, yung babae, 15 ganun. Mayroon na. Pero ngayon, na 40 years ka sa loob, Commander, anong masabi mo sa naging buhay mo? Hindi naman ako nagsisisi dahil mali nga ang pinasukan ko. Pero noon, ang nakikita ko na mahirap talaga ang buhay ng mga tao at saka yung ginagawa ng nasa posisyon, ginagawa ng kasundaluhan noon. Ayan ang nagtulak sa akin na pumataas, magrebelde. Pero ngayon na maganda ang trato sa'yo ng 52nd, ano naman yung... Ayan nga, ano yung mga anak ko na bumaba din. Mahirap. Walang mangyayari pag ganun. At saka, malaki na ang pinagbaguhan ng gobyerno ngayon. Nung unang-una pa na mga sitwasyon. Kaya yan ang pwede, mahikayat natin yung mga anak ko na bumaba na. Salamat, Commander. Mm.